Last day ng training ngayon, ano? Alam ko marami na kayong natutunan, marami na kayong narinig. Ay tutuloy po natin ito, tong topic natin, yung soul winning. Bakit? Kasi ito ang heart ng gospel, no? Ito ang heart ng mission natin, yung sa Bible mayroon kang tatlong ministry na makikita. Ang isa rito ay yung ministry sa Diyos, no, yung worship mo, yung ministry sa Diyos. Ito yung worship mo, ito yung paglilingkod mo, ito yung paglalambing mo. May mga may mga tatay na hindi nilalapitan ng mga anak nila, na meron namang mga anak na hindi nilalapitan ng tatay. Pero ang Diyos Ama po ay lumapit na sa atin. Sabi nga niyang ganun, if you draw nigh to Him, He will draw nigh to you. Pero sa totoo lang, ang Diyos po ang unang lumapit sa atin. Mahalata mo doon sa mga bata na hindi naiinitan ng magulang, na hindi sila malapit sa magulang. No, hindi naman yung kailangan pakakainin mo lang sila, yung mga anak mo. Hindi ganun yun eh. Yan po ay ang isa rito, yung talagang dapat madikit ka sa mga anak mo. May mga bata nga, kapag kukunin mo yung mga sanggol, kahit na sabihin natin batang mura pa mga isip nila, pero alam nila kapag nanay nila o tatay nila yung kumuha sa kanila eh. Pagka kinuha ng ibang tao yan, lalayo pang ganyan. Bakit? Kasi alam nila, hindi nila magulang yun eh. At ang Diyos po, kapag na nagparamdam na sa atin, ano dapat mong gawin, no? Dapat magtaas ka ng kamay. Kaya nga yung worship sa time ng worship, kapag naramdaman mo na ang presensya ng Holy Spirit, dapat nakataas ng kamay mo. Iba, mas maganda, dalawang kamay, nakataas sila. Kaysa yung mga Kristiyano, kapag naramdaman ng Holy Spirit, walang pakialam. Halatang hindi anak parang ganun no? Pero siyempre, pag tinanggap mo na si Jesus, binigyan ka na ng karapatang maging anak ng Diyos. Pero sa worship, doon mo mapapakita, no, na kapag nandyan na ang presensya ng Espiritu ng Diyos, ay magbigay galang ka, no, magbigay respeto. Kahit pa sabihin natin galit ka sa lola mo, galit ka sa tito mo, tita mo, no, pero pag andyan sila, andun yung sign ng paggalang, no, magmano ka pa rin. Wala naman dahilan para magalit sa Espiritu ng Diyos. Pero pag nandyan siya, no, sa kabila ng may pagkakamali, may pagkakasala, maganda kapag andyan na ang Holy Spirit, nandun na yung sasalubong ka dahil parating na ang lola mo, no? Maganda magmano ka ngayon. Kapag nagsisimula na tayong magpuri, mag-worship sa Lord, dapat magtataas ka ng kamay kapag nandyan ang Holy Spirit. Yung isang sign ng paggalang mo, no? At yun nga, no, ministry sa Diyos. Tayong lahat sa church ginagawa natin ito tuwing worship, tuwing praise and worship, na nagmi-ministry tayo sa Kanya. Kasi sabi niya, kung walang magpupuri sa Kanya, sabi niya, ang mga batong ito ay sinisigurado ko sa inyo ay magpupuri sa Diyos. How much more pa tayo? Ngayon, ito pong bagay na ito ay yun yung ministry sa Diyos. Ngayon, meron pa yung isa, ministry sa body. Tulad nito, nagpapakanta ka. Hindi mo naman ministry sa Diyos yan, ministry mo sa body yan. Yung tumutulong ka sa mga kapatiran, ministry mo sa body yan. Saan? Sa katawan ni Kristo, sa katawan ng Panginoon. Yan ang simbahan, no? Yung pakikisama mo, yung pagtulong mo, ministry mo yan yung pag-a-usher mo, ministry mo sa body yan. Yung pagba-Bible study mo sa mga kapatiran, ministry mo sa body yan. Pero tulad nito, nakikinig kayo sa sermon, no? Sa akin, nakikinig kayo. Sino nakikinabang dito? No, kapag halimbawa nagtuturo ako, nagsesermon ako, nagsasalita ako, sinong nakikinabang dito? Ang Diyos ba? Hindi. Kumbaga, pwede kong sabihin diretso, wala namang pakinabang ng Diyos dito sa pagtuturo ko. Ang nakikinabang dito, yung nakikinig. No, kasi parang sabihin natin, direkta, wala naman natatanggap ang Diyos dito sa sinasabi ko. Bakit? Kasi alam na niya to
Ang nakikinabang dito ay ang katawan ni Kristo, yung kongregasyon, yung mga tao, kasi may nalalaman sila, no? Pero kapag ka ikaw ay nagbigay ka na ng papuri sa Diyos, nagbigay ka na ng offering, ang Diyos na ang nakikinabang doon, no? At the same time, nakikinabang din ang katawan niya dahil yung offering mo ay pupunta yan sa pangangailangan ng katawan. Pero yung papuri, hindi yung katawan, hindi ang simbahan ang nakikinabang rin, kasi hindi naman ang katawan ang pinapupurihan mo kundi ang ulo o ang Panginoon, no? Nagpapasalamat tayo sa Diyos. Hindi ka nagpapasalamat sa simbahan, nagpapasalamat ka sa katawan, sa Panginoon, no? Ngayon, yung isang ministry, ulitin ko po, ministry sa Diyos, everyday yan, kailangan gawin mo. Alam nyo, maraming mga tao na wala nang ministry sa Diyos, no? Puro gawain, wala nang ministry sa King, kung hindi sa kingdom na lang. Ito yung mga tao pa-backslide na yan, no? Kasi sa gusto mo, pag wala ka ng connection sa mismong, halimbawa, electric pan ka, hindi ka na nakasaksak sa kuryente, mamamatay ka. Titigil din yung ikot mo, no? Titigil yung paglilingkod mo yan, mawala yan. At kung sabihin natin, magiging katulad ka ng relihiyon, sige, nagpapatuloy ka, pero hindi na sa Diyos. No? Bakit? Wala ka ng connection Ang mangyayari sa'yo rin, ang iikot na lang sa'yo, yung utak mo, ano nangyayari dyan, di para kang, ayun, ganun, no? Kapag ka puro gawain, darating ang time, mawawala ka no? Sa lahat ito, kapag wala ka ng connection, wala ka ng ministry sa Diyos, mababurn out ka. Alalahanin niyo po yung kapag may mga tao po na sabihin natin na burnout, napagod na sa gawain, nawala na yan sa nawala na yung ministry niya sa Diyos. Yung puro kasi siya puro hayo, dapat lang humayo. Puro siya sa totoo lang, puro siya pray, pero hindi na siya kumokonek. Yung pagtatrabail kasi ay hindi mo rin masabi kasing connection sa Diyos yan na ministry sa Diyos yun ministry yan sa body, at ministry yan doon sa pangatlong sasabihin ko, sa world. Bakit? Kasi puro trabaho, yung pagtatrabail, trabaho yan mabigat na trabaho yan, mabigat sa tiyan. Pero ang nakakapagbigay ng kalakasan sa atin ng mga Kristiyano yung ministry sa Diyos. Yung hindi ka nag-e-effort na meron ba sa inyo nag-e-effort na mag-worship? Wala, automatic yan, tutuusin sa travail, mapapagod ka, no? Physically mapapagod ka, spiritually nakakapagod yan. Yung pagtuturo, nakakapagod yan. Yung pagpapaawit, spiritually and physically, nakakapagod yan. Pero yung ministry sa Diyos, walang pagod dun. Nagre-relax ka. Yung ministry sa world, hindi ka makakapag-relax rin kasi trabaho Ministry sa body, hindi ka makakapag-relax kasi trabaho. Pero yung ministry sa Diyos, doon yun ang time na magre-relax ka. Tingnan nyo, kahit si Jesus hindi immune dito hindi exempted si Jesus dito, na kung malala nyo yung time na puro siya prayer sa mga tao, nakikipag-usap sa mga tao, nakikideal sa mga demonyo, no? Hinaharap niya yung mga demonyo, wala na siyang ginawa kundi mag-lay hands, magturo, magpagaling, mag-sermon, mag-rebuke. Puro siya ganun hanggang sa nagpe-pray siya sa mga may sakit. Bandang huli, hinanap na niyang mga disipulo. Bakit? Nawala na si Jesus. Saan nagpunta? Na-rapture ba? Namasyal? Hindi, natagpuan nila, nananalangin na sa Ama. Ano ibig sabihin? Nakikipag-fellowship na siya. No, nagre-relax na siya. Sabi nga niya, yung ministry, ginagawa niya hanggat may time kasi hanggat umaga sabi niya. Pero alam niyo, napagod nga siya. Tingnan niyo yung isang sign na pagod siya nung sinabi niya na tumawid tayo. Tapos pagdating sa gitna, bumagyo.
Anong natakot na si Pedro noon? Kaya sabi niya, binabaan niya si Jesus. Bakit? Si Jesus nasaan? Natutulog. No, andun yung pagod. Andun yung exhaustion. Ngayon, kakaministry mo, ministry sa body yan eh. No? Tapos, yun nga, hindi ko pa nasasabi yung isa, yung ministry sa world, yung pangatlo yun. Ngayon, yung ministry sa Diyos, yun yung time na magre-relax ka. No? Anong gagawin mo? Magka-camping ka? Pwede rin. Kasi kapag nasa camping ka, nararamdaman mo yung presence ni Lord, no? Na hindi naman ikaw nagpapakanta, pero sumasabay ka sa kanta. Supposed to be, nakaka-relax ito. Ang ministry sa Diyos, o ministry to God, ay hindi ito talaga effort, no? Although, may time na pipilitin mo na mag-start ka, parang yung kotse ba, yung sususian mo yung kotse. Sa simula, mag-struggle yan. Pero pagka umandar na yan, malayo na ang mararating mo. Pagka ganyan. Ngayon, ang isang pansinin niyo po rito, yung ministry sa Diyos, hindi ka daldal ng daldal. No? Yung, kumbaga parang hindi ka nga hihingi, hindi ka magre-request na, Lord, bigyan mo ako to, bigyan mo ako, gawin mo to, para kang utos ng utos sa Diyos na. No. Magpe-pray ka, sasabihin mo, Lord, wala akong hihingin sa'yo. Ngayon, nandito ako sa prayer para lang makipellowship sa'yo. Nandito ako sa prayer para i-worship ka. No, ibigay ang kailangan mo. No, ngayon sa pagbibigay mo ng kailangan ng simbahan, minsan mapapagod ka, magkakapikunan pa nga kayo eh. No? Ng mga kasama mo kasi hindi kayo magkasundo eh. Pero pagka nag-ministry ka sa Diyos, magre-relax ka. No, kasi mag-worship ka, magsasalita ka, yes. Sabi nga niya, umawit kayo ng salmo, hymno at mga awiting spiritual. Huwag kang haharap sa Diyos na ang awit mo mga worldly, no? Na hindi po pwedeng nasa worship ka tapos ang kanta mo arikiting patawa. No, kapag ka nasa harapan ka ng Diyos, nandun yung magpupuri ka sa Kanya, magpapasalamat ka, yun nga, dapat ang heart mo ay walang worldly song. No? Hindi worldly songs ang nasa puso mo kasi kapag humarap ka sa Diyos, alam ng Diyos yung laman ng puso mo. Kaya bakit kasi ang dami mong worldly songs? Kasi yan ang pinakikinggan mo eh. Faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. Yung Word of God napupunta sa heart mo kasi nakikinig ka ng Word of God. Pero kapag ka worldly songs ang pinakikinggan mo, yun ang mapupunta sa puso mo. No? Tapos yun din ang ilalabas ng bibig mo. Kaya kung puro reklamo ka, no, puro na lang wala ka nang nakitang maganda kundi pangit na lang, yan din ang lalabas sa heart mo. Ngayon, sa ministry mo sa Diyos, sasabihin mo, Lord, nandito ako hindi para mag-request sa'yo, hindi ako nandito, Panginoon, para may hihilingin ako, hindi ako nandito, Lord, para i-follow up ko yung hinihiling ko sa'yo. Hindi ako nagko-confess na, Lord, salamat sa pera, salamat sa kagalingan. Hindi ka ganun. Kapag ka nandun ka sa ministry sa Diyos, sasabihin mo, Lord, nandito ako sa prayer, makikipellowship ako sa iyo. No, magpupuri lang ako, magpapasalamat ako sa iyo. Aalalahanin ko yung mga magandang bagay na ginawa mo sa akin. No, na yung gratitude mo, sabi nga ng Biblia, iparamdam nyo sa Diyos ang inyong worship. Kailangan maramdaman ng Diyos yung worship. Hindi yung, kung ikaw nga, di mo maramdaman ng worship mo, tapos paparamdam mo pa sa Diyos. Kung ikaw nga, tabang na tabang dun sa worship mo, pati sa Diyos. Ano mangyayari? Hindi ka mapupuspos. Kasi kapag ka nag-connect ka na sa Diyos, nagsimula ka ng mag-worship sa Diyos na, Lord, nandito ko para ibigay ang kailangan mo. Lord, alam ko, madumi ang sanlibutan, ang buong mundo, mabaho yan sa kasalanan. Pero nandito ko, Panginoon, para purihin ka, sambahin ka. Panginoon, yung bango ng worship ko ay gamitin mo para takpan ang baho ng kasalanan. No? Na nandito ko para sambahin ka.
ina-appreciate kita, Panginoon, na sinasabi ko sa iyo, Panginoon, ina-assure kita na magpapatuloy ako, maglilingkod ako. Salamat, Panginoon, kasi niligtas mo. Kahit 10 ng buhay ko, Panginoon, hindi sapat para bayaran yung mabuting ginawa mo sa akin. Tapos kumanta ka. Umawit ka sa Kanya, maglambing ka. Sumamba ka, magsamba ka. Gawin mo na lahat ng pwede mo gawin para ipadama mo sa Diyos yung devotion mo. Ang love po, love, ay hindi emosyon. Ang love ay devotion. Kasi if you love me, gawin mo to. If you love me, gawin mo yan. At kung mahal mo ang Diyos, gagawin mo to. Hindi ito emosyon. Na katulad sa tao na kung mahal mo yung nililigawan mo, anong gagawin mo riyan para iparamdam sa Kanya. No, may nagtanong nga sa akin, sabi niya, Pastor, paano ba manligaw? Sabi ko, sino ba liligawan mo? Babae, lalaki? No, biniro kong ganun. Natawa siya. Ngayon, sabi ko, una, ipag-pray mo muna. Tanongin mo gano'n, paano, Pastor, pag alam ko na kung babae, lalaki? Sabi ko, huwag ka mag-alala kasi tutulungan ka naman ng Diyos yan. Pero, ano, Pastor, yung part ko? Medyo chika-chikahan lang kaming ganyan. Sabi ko, magpadala ka palagi ng verses. No? Dapat naman maramdaman ng babae o nung lalaki, huwag yung lalaki, maramdaman naman ng babae, no, baka mamaya manligaw kayo sa lalaki, huwag nyo gagawin yun, trabaho ng lalaki yan, no. Dapat maramdaman ng babae na may gusto ka. Ayan, sabihin mo nga sa katabi mo, may gusto ko sa'yo. Dapat maramdaman naman ng babae na may gusto ka. Anong gagawin mo? Itong yung kumbaga itong lalaki na to, lagi akong naaalala, no? Itong lalaki na to, lagi akong mini-message, laging laman ako ng isip niya kasi tuwing bubuksan ko cellphone ko, may message siya sa akin no? Na iparamdam mo naman na naalala mo siya, no? Hindi siya nag-iisa sa mundo, yung kailangan maramdaman naman niya yan. Hindi ba dapat ganoon din tayo sa Diyos? Na iparamdam mo, sabi nga ng Bible, iparamdam nyo ang inyong damdamin sa Panginoon. Kailangan maramdaman, sasabihin ni Lord na mahal ako nitong anak kong to. No? Palagi niya akong kinukumusta. Tingnan niyo si David, ang dami niyang salmo, ang dami niyang panalangin. Buti ka natandaan nung sumulat Kasi sabi niya, pag dumating na ba sa inyo mga kapatid, tanongin ko po kayo dito sa training, dumating na ba sa inyo na nagigising kayo, na sa paggising nyo yung unan nyo ay basa ng luha? Ay nako, kung hindi nyo pa nararanasan yan, na paggising nyo sa umaga, mapapansin mo, o kaya sa gabi, mapapansin mo yung unan mo basa ng luha, kakaiyak mo, na hindi mo alam, dahil sa emosyon mo sa Diyos, yung devotion mo sa Diyos ay umiiyak ka. No, ano nararanasan nyo ba yung ganon? Kung hindi nyo pa nararanasan yun, ewan ko. Hindi ko alam kung mahal mo ang Panginoon. No, ay Pastor, ako nagigising ako, basa yung unan ko, tsaka yung kumot ko sa laway. Ano ka ba? No, hindi ganon. No? Kawawa naman yung maglalaba. Halata tuloy na yung unan mo, 1 taon nang hindi nilalabhan. Iba yung si David, nararanasan niya to. Alam niyo po, yung mga malalalim na mga Kristiyano, sinasabi nila, nakukwento nila sa akin, nasabi nila na nakakayaman sabihin sa iyo, Kuya Boy, sasabihin niya gano'n, na nagigising ako, umiiyak ako sa Panginoon. No? Na hindi ko naman siya nakikita, hindi at nasisense ko siya. Na alam niyo, ito yung pakiramdam na hindi nararamdaman ng sanlibutan. No, sabi niya, kapayapaan, binibigay ko sa inyo ang kapayapaan na hindi matanggap ng mundo. No, bakit? Kasi matatanggap mo lang yan kapag naborn again ka na. Ito yung kapayapaan na matatanggap mo lang kapag si Kristo nasa loob mo na. No, kaya yung ibang mga tao, sabi nila, nagsisimba naman ako, pero bakit wala akong maramdaman? Siguro, hindi pa niya pinapasok si Jesus. Anong ginagawa niya? Nakikisama lang. Kasi tingnan niyo mga kapatid, sabi po ng Biblia, kapag ang isang demonyo lumabas sa isang tao, yung demonyo yun maghahanap ng pahinga, no? Baka magpunta sa mga simbahan natin kasi doon pwedeng magpahinga. Tapos sabi niya, ang gagawin ng demonyo niya, babalik. At kapag nakita niya, no, makikita niya ang puso ng tao na empty. Ano ibig sabihin ng empty?
Wala si Jesus. Empty. Papasok siya ulit. Magsasama pa ng 7. Kaya ngayon, yung tao, mas malala. Kasi nga, wala si Jesus empty. Nung nagsisimba naman siya, oo nga, nagsisimba, pero nakikisama lang. Kaya may mga tao po na yung demonyo pabalik-balik sa kanila. Bakit kasi? Ay, bakante yung lugar, no? Wala si Jesus. Ngayon, sabihin natin, may bakanting apartment yan, diyan ka natitira, nangyayari yung gano'n, pero paano kung may nakatira, sasali ka ron, palalayasin ka nung nandun sa loob. Ngayon, kaya naman nakakapasok yung demonyo, kasi walang Jesus na nagpapalayas. Bakit? Wala, hindi nila pinapasok si Jesus Pero kapag si Jesus nandun na, no, meron kang peace na mararamdaman na hindi maramdaman ng mundo. Ikaw lang nakakaramdam na sila hindi nila maramdaman. Pero bakit kaya gustong-gusto kong magsimba? Bakit kaya gustong-gusto kong magpuri? Bakit gusto ko laging mag-pray? Gusto ko laging makipellowship sa mga tao na nasasabik ako sa gawain na bakit ganito? Dati hindi naman ako ganito. Noon nasasabik ka sa alak, nasasabik ka sa kalokohan. Ngayon hindi. Nasasabik ka na sa Panginoon. Yun po yung sinasabi ng Biblia na when peace like a river, no, attends my soul, merong kapayapaan na parang ilog na dumadaloy dun sa loob mo. Doon mo masasabing born again ka na, no? Kaya sa ministry sa God, sa Diyos, hindi ka mapapagod dito, magi-enjoy ka pa. Sa presensya mo, Panginoong Jesus. Maano kayo, yung maawit ka, hindi ka na meron ba kumakanta na sa presensya mo, Panginoong Jesus. Oh, Diyos ko, Panginoong Jesus, sa presensya, anong ginagawa mo? Na-stress ka lang, napapagod ka. No, hindi ganun Maliban pina-emphasize mo, pero kapag nagmi-ministry ka sa Diyos, andun yung relax. No, relax. Na nagpapahinga ka. At natagpuan nga nila si Jesus na pagkatapos siyang magtrabaho, mag-ministry, biglang nawala. Isipin mo, nagsisermon yung pastor, biglang umalis. Bakit? Kailangan na niyang kumonekta sa Ama. No? Kailangan na niyang kumonekta sa Father of Spirits. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat natin siya sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Kailangan mong yung hindi na uubra to, no? Hindi na uubra tong ministry na ito. Wala na, pabagsak na itong ministry na to. Hindi na, wala na, magkakamali-mali ka na sa ministry mo, sa mga pinagagawa ng Diyos sa'yo. Bakit kasi? Kulang ka na sa ministry sa Diyos. No, mababurn out ka pag wala kang ministry sa Diyos. Ay naku, maniwala kayo mga kapatid, ako ang pinakamatagal dito sa Rema. No, hindi pa Rema to, nandito na ako. Kami nila Pastora Eli, Pastora Lea, nandito na kami sa Rema, wala pang Rema. Mababurn out ka, mapapagod ka kapag hindi ka kumakain. Ano ibig sabihin sa kumakain? Umiinom, hindi sa umiinom, nagpapahinga. Pag wala kang pahinga, puro iniisip mo. Yung isip mo, umiikot-ikot hanggang sa mamaya, sira ka na. Mali-mali na desisyon. Hanggang sa mamaya, alis ka na. Iiwanan mo na ang paglilingkod, iiwanan mo na ang trabaho mo sa Diyos. Bakit? Kasi, ang layo-layo mo na sa Diyos. Ang backsliding po, ay hindi nagsisimula sa hindi ka nagpe-pray, hindi ka nagsisimba, hindi dyan. Ang backsliding sisimula sa heart. Nandun ka pa sa church, nandun ka pa sa ministry, nandun ka pa sa prayer, malayo ka na sa Diyos. Yung heart mo hindi na umaabot na nagsasabi na meron kasi sa mga anak ng Diyos yung pag-abot Ang tawag dun yung sinasabi niya, Abba, Father. Muna parang papa ko. Hindi mo tinatawag na tay, ganyan. Hindi lang sinasabi mo, tatay ko. Yung ine-emphasize mo na yung tatay mo, hindi tatay ng iba, tatay ko to, meron akong sariling tatay. No, ngayon hindi maintindihan ito ng mga taong hindi nagkaroon ng maayos na relasyon sa tatay. Pero ito yung sinasabi ni Jesus na
na our Father who art in heaven. Sabi nila, ha? Ang Diyos, tatay mo? Ang Diyos ang bagsik. Ang Diyos ang tapang. Nung nagsalita nga siya, binigay yung mga commandments, yung bundok kumukulog No, lumilindol, kumukulog, kumikidlat. Sabi nga ng mga tao, nakaganyan sila kay Moses. Sabi, huwag mo nang pagsalitain ng Diyos, huwag na. Takot na kami. Fear, punong-puno sila ng fear. Bakit? Tapos ngayon sasabihin ni Jesus, manalangin kayo ng ganito, our Father, hindi nila maintindihan. First time inintroduce sa Bible na ang Diyos ay Ama. Nung sinabi ni Jesus na alam ng Diyos, ng inyong amang nasa langit, ang inyong mga pangangailangan. Hindi nila naintindihan yan. Sa atin din. May mga tao pong hindi nakakaintindi. Kasi nga, hindi nila naranasan na ang pagiging tatay ng Diyos. Naranasan nila ang pagiging Diyos ng Diyos. Pero hindi bilang tatay. Ang mga demonyo, alam nila ang Diyos, kilala nila ang Diyos as Diyos. Yung mga unbeliever, yung mga masamang tao, kahit pa mabubuting tao, na hindi naman born again, kilala nila ang Diyos as Diyos. Pero ang tayo po na born again, na tumanggap kay Jesus, bilang Panginoon sa sariling tagapagligtas, kilala natin siya as Ama. No? As Ama. Sabi niya, whatsoever you shall ask the Father in my name, see? Father. At kapag ka na nag-worship ka, nag-minister ka sa Diyos, no? Tinatawag ko siya na ama ko, kung nakaganon ka. Yung papa ko, ang tawag sa Bible riyan ay Abba Father. No? Abba Father. Alam niyo po yung tiyahin ko noon ay muntik mamatay, pero actually namatay na siya, yung tiyahin ko. Pero nabuhay siya ulit at kinuwento niya sa akin yung nakita niya, umakyat siya Umakyat siya sa langit na nakita niya tong mundo, tong planet Earth. Nakita niya, sabi niya, ang sukal boy, sabi niya sa akin. Ang dumi ng mundo, ang sukal. Na ngayon, meron din akong narinig na isang preacher na sabi niya, nung lumabas siya, na parang kinuha siya ng Diyos, dinala siya sa langit, sabi, nakita ko ang mundo, ang baho, sabi niya. Ang dumi-dumi ng mundo. Yung tiyahin ko, di naman niya nabasa yung libro nung kukwento. No? Siya, personal niyang karanasan, sabi niya, ang sukal boy, ang dumi ng mundo. Tapos narinig ko po yung isang propeta na nag-pray siya. Sabi niya, Lord, kunin mo yung worship ko, yung papuri ko, yung pagsamba ko sa iyo. Gamitin mo to para maging pabango ng dumi, ng baho ng mundo. No? Ang kausap niya doon ay ang Diyos. No? Yun ang ministry sa Diyos. At alam niyo ba, mas mabilis kang sagutin. Maniwala po kayo, mas mabilis kang sagutin ng Diyos. Mas madali mong marinig ang boses ng Diyos kapag nagmi-minister ka sa Kanya. Kaysa sabihin natin na, Lord, yung hinihingi ko, yung para dito sa kaliwang tenga ko, para sa kanang tenga ko, Lord, yung sa kwintas ko, sa liig ko, no, Lord, yung sombrero, yung damit ko, yung inumin, yung kakainin. Parang parang halos walang sagot ang Diyos yan No? Kasi bakit? Sumagot na kasi siya sa Bible. Nang sabi niya, yes. No? Na pagkakaloob niya ang lahat ng pangangailangan niyo. Tapos sabi niya gano'n sa halip na isipin niyo kung anong inyong iinumin, daramtin, kakainin, sabi niya, saliksikin niyo muna ang kaharian at ang katuwiran ng Diyos at pawang lahat na ito idaragdag sa inyo. Kaya sinagot niya sa Bible. Pero yung habang nagpe-pray ka, parang, ewan ko, bihira o halos wala yung nagpe-pray ka, Lord, yung kakainin ko, Lord, tapos may marinig kang boses, ibinibigay ko sa iyo ang shawarma na hinihingi mo, no? O, binibigay ko sa iyo ang lomi ng tingloy. No, magkano ba yun? 99 pesos. One time si Marian kasi nandun, tapos si Johnson at saka itong si Girly. Sabi sa akin ni Marian, Pastor, pwede bang maglambing? Meron po kasi rito sa Tingloy, meron pong kainan ng lomi. Ngayon, sabi ko magkano? Sabi niya, 99 pesos po. O sige, Gcash mo? No, si Marian to. At binigay niya sa akin yung Gcash. So nagpadala ko.
na nagpadala ko ng 100. Nung natanggap niya, sabi niya, "Pastor, 3 po kami dito." Ay, no, hindi ko alam kung binigay niya kay Johnson na lang yung yung lomi. No, may naririnig ka ba na sinasabi ng Diyos na sa prayer mo, yung na nagpe-pray ka, "Lord, yung bigyan mo ako ng lomi, bigyan mo ako ng bulalo, no? Bigyan mo kami ng kakanin namin ngayong merienda." Na sasabihin ng Diyos na "Sige anak, kasi mahal kita, no, papakainin kita, hindi lang ikaw kundi lahat ng mga kamelyo mo, no, lahat ng aso nyo, lahat ng mga worker, lahat ng tao, lahat ng miyembro, no, lahat ng pulubi, lahat ng mga taong grasa diyan papakainin ko." Ha? Narinig ko. May ganun ba? Bihira po yung magsasalita ang Diyos na may hinihingi ka. Bakit? Kasi dito sa Bible, sinagot ka na niya, no? Pero kapag ka ikaw ay nag-minister sa Diyos, yung nagpupuri ka sa Diyos, nag-worship ka sa Diyos at sinasabi mo, "Panginoon, tanggapin mo yung worship ko. Tanggapin mo, Panginoon, yung papuri ko sa iyo." No, na nagmomosyong ka, nakataas ang kamay mo. Na huwag ka mahiyang umiyak. No, pastor, ang umiiyak kasi bakla lang. Bakla pala tayong lahat. No? Kasi sa worship, kahit nga minsan nagtuturo ako, hindi ko mapigilang umiyak, nagiging emotional ako. Bakit? Hindi mali yun. Pagka nag-worship ka, maniwala ka, mas madalas mong maririnig yung pag-oo ng Diyos. Mas mararamdaman mo yung pag-oo, pagsang-ayon ng Diyos sa'yo, kaysa yung humihingi ka ng mga kailangan mo. At ito po napansin ko, na pagkatapos mong sabihin lahat ng bilmo ko niyan, yung mga request mo sa Diyos, yung mga kailangan mo sa Diyos, yung lahat, yung parang yung grocery list mo, binigay mo sa Diyos pagkatapos mong sabihin lahat yan, tapos ngayon mag-worship ka na, magpapasalamat ka na sa Panginoon, na kumbaga, "Lord, ikaw naman ang aasikasuhin ko ngayon. Yung hinihiling ko para sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, sa ministry ko, sa churchmate ko, yung hinihiling ko sa iyo, Panginoon. Tapos ngayon, ito naman, ikaw naman, Lord, ang aasikasuhin ko ngayon. Yung kailangan mo naman, Panginoon, yung pagpupuri ko sa iyo, Panginoon. Gusto kong sabihin sa iyo kung gaano kita kamahal. Na Lord, makakaasa ka, hindi ko iiwanan ng gawain. Magpapatuloy ako sa iyo, maglilingkod ako sa iyo, Panginoon, hanggang sa dulo ng hininga ko." No, kapag once na sinasabi mo yan, tapos andun yung gratitude mo, yung damdamin mo, napaparamdam mo sa Diyos, mas mabilis mo siyang marinig. Mas marami kang maririnig na tugon niya. Maniwala kayo mga kapatid. No? Yung mga tao sabi nila, hindi ko naririnig ang Diyos. Paano hindi ka nag-worship? Puro ka trabaho, puro ka hingi sa sarili mo, hingi sa ministry. "Lord, kailangan namin ng bangko, kailangan namin ng tricycle, Lord, kailangan namin ng driver, Lord, kailangan namin ng helicopter, unahin mo, Panginoon, yung hélice." No, yung puro ka hingi para sa iyo at para sa iba, ministry yan, no? Pero yung kailangan naman ng Diyos na "Lord, yung kailangan mo ngayon, nandito ko para Lord, alisin ko yung lungkot mo. Lord, nawa yung papuri ko sa iyo ngayon, mabawasan ang lungkot mo." Naglalambing ka. Bakit ang Diyos ba hindi nalulungkot? Yes. Tingnan nyo, umiiyak nga si Jesus Andun yung emosyon niya. May emosyon si Jesus. At meron tayong magagawa para mabawasan, matanggal ang lungkot ng Diyos. Meron tayong magagawa para mapasaya natin ang Diyos. Yung iba nga, hindi nga dinidiscover ito Ang dinidiscover nila, paano silang humingi ng pera. No? Ang isa pa dito, nagtataka ako, no? Na sa Kantar, tingnan nyo po Kantar, yung B1, magkano kikitain mo sa B1? 40 pesos. Ay, ang daming nag-B1. Tapos yung iba, di pa nakontento, nag-B2. No? Yung, ano nangyari ngayon? Para silang mga saging na nakapadyama, si B1 at B2. Na dahil lang sa 40 pesos nakikitain, talagang nagpakadalubhasa. Pero itong pagpe-paid, halos walang ma-interest Paulit-ulit, ilang taon ko nang tinuturo ito na hindi lang 40 pesos ang makukuha mo rito sa pagpe-paid. Pero parang kaunti lang ang nagkakaroon ng interest
Mas marami pa nagtanong sa akin tungkol sa B1, B2 kaysa ay Kuya Boy, paano ba tong faith na to? Hihiling ako ng ganito. Wala nagtatanong sa akin kung tutuusin Walang may interest. Pero ito hindi ka ma-scam sa pagpe-faith, no? Pero mas nakita ko po na mas maraming tao dito sa Rema ang may interest doon sa B1 na 40 pesos lang ang matatanggap, no? Sabi nila, kasi naman sa B1, di mo naman kailangan mag-faith. Ano ka? Kailangan mo yan. Tingnan mo, sasagutan mo, magtitiwala ka na sa Wednesday o sa Thursday, may tatanggapin ka sa GCash mo. Hindi ba faith din yun? No? Mas malaki ang matatanggap mo rito kasi to sigurado to na paano mong hindi lang 40 pesos ang makukuha mo rito weekly, pero kaunti nga may interest no? Kaya hinihimok ko po kayo, no, na mas maganda tong faith. Pero sa worship mo sa Panginoon, na sabihin mo, kalimutan mo muna yung sabihin mo sa Diyos, Lord, tapos ay hinihingi ko ngayon yung hinihingi mo naman, no? Panginoon, kung may nakikita ka sa akin na nakarumihan o hindi tama, search my heart, Lord, no? Kasi yung pusong dalisay ang aking nais, na umawit ka sa ganyan sa Panginoon na Lord, kung may nakikita kang hindi kalugod-lugod sa'yo, sabihin mo sa akin, Panginoon, at aalisin ko, no? Huwag mo sabihin sa Diyos na Lord, alisin mo, ikaw mag-alis. Kasi may mga bagay tulad nito, unforgiveness, aalisin ba ng Diyos yan? Hindi, ikaw mag-alis. Ang sabi ng Diyos, Lord, kung meron kang nakikitang kataasan sa puso ko, merong pagmamalaki, merong yung pagmamataas, alisin mo. Wag mo sinasabing alisin ng Diyos yan. Ikaw mag-alis. Humble yourself in the sight of the Lord. Mag-humble ka sa harapan ng Panginoon at magpakumbaba ka. At pagdating ng panahon, itataas ka. Ikaw daw ang magtanggal, hindi ang Diyos ang magtatanggal, no? Sabi nga nung isang tao, sagutin mo lang ako, titigil ko yung paninigarilyo ko. Sagutin mo lang ako, titigil ko yung pag-iinom ko. Kita mo? Sino ba sa inyo nagsabi na naliligaw sa inyo na, alam mo, mahal na mahal kita, alisin mo yung paglalasing ko? Alam mo, mahal na mahal kita, alisin mo yung bisyo ko. Bakit yung babae ang magtatanggal? Hindi, patunayan mo sa Diyos na tatanggalin mo ito. Na ayaw mo ito. Na nakukuha niyo mga kapatid, no? Pakisabi nga sa katabi, manligaw ko na kasi. Nalala ko dati yung kakilala kong dalawa, no, dito. Nagte-text sila. Sabi nung girl, sabi niya ganoon, parang ang sarap ng milk tea, no? Ano bang masarap na flavor? Nagkukwentuhan sila sa milk tea. No, katabi mo, hilahin mo nga yung katabi mo, sabihin mo ganoon, masarap ang milk tea. No? Sabi niya, yung lalo na yung buko pandan, yung ganon, yung ako gusto ko hindi milk tea, prap ang gusto ko sabi niya, parang ang sarap-sarap ng milk tea na yung ano lang, kwentuhan lang. Sabi niya, mamayang break ng tanghalian, magke-Kenny Rogers ako, tapos na may milk tea. Sabi niya ganon. Alam niyo, sinasabi ng girl do sa lalaki na alam niyo, pagdating ng break, merong delivery. Yung lalaki nagpadala ng milk tea at saka Kenny Rogers. Nagulat yung babae na sabi niya na hindi ko ina-expect, ba't ka nagpadala, nakakahiya naman sa'yo, no? Pakihila mo nga yung damit ng katabi, yung hanggang sa masira, hilahin mo, sabihin mo, ang sarap ng milk tea, no? Tapos sumagot ka, sabihin mo, kung walang milk tea, okay na sa akin yung scramble. Tapos sinasabi po, kinukwento sa akin ng girl na minsan nahihiya na akong magbanggit kasi kapag sinabi ko, pastor, sabi niya, siya pa mismo ang nagdadala sa office. Siya pa mismo ang nabanggit ko lang na parang ang sarap ng siopaw. Pastor, mamaya nandyan na, no? Dala-dala na niya yung nabanggit ko. Hindi naman ako nag-expect na, hindi naman ako humingi, nagkukwentuhan lang kami, pero anong ibig ko sabihin ganito, no?
Alam nyo, kailangan ng Lord, ng worship natin, ng papuri natin, ng appreciation natin. Ang Diyos kasi minsan parang genie na lang ang tingin natin na hihiling. Pero, kailan yung time na na-appreciate mo, na nagkwentuhan kayo ng Diyos na na-appreciate mo? No? Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo na-appreciate yun, tapos sabay, pak! No, yung balikat niya, pak! Hanggang sa matanggal hanggang sa mapilayan yan. Pagka nagbibiro kayo, pinipilayan mo yung katabi mo, no? Ang lakas. Mga kapatid, kailan yung time na na-appreciate mo si Lord, no? Na alam niyo, ang ganda po nung yung prayer niyo, pupunta kayo sa prayer room, magpe-pray kayo sa church o kung saan man, na wala kang hihingin. Kung hindi magpupuri ka lang sa Diyos, magpapasalamat ka, appreciatein mo siya. Ako na po nagsasabi sa inyo, mas marami kang maririnig na tinig ng Diyos, no? Magsasalita siya sa heart mo. Alam mo na ang Diyos ang nagsalita sa iyo, no? Ang isang, alam niyo, ang daming nagkukwento sa akin nito, nagsishare sa akin nito, no? Na kahit na hindi ko ka-district, hindi ko miyembro, hindi siya under ko, sa ibang district siya, kahit nga hindi taga rito sa Rema, na nakikinig po ng Facebook live natin, no? Na nagkukwento sila na kapag nagsimula na silang mag-worship, nakakarinig sila ng boses, hindi dito sa tenga talaga, pero sa heart nila may sumasagot, no? Sinabi ng Panginoon, mahal na mahal kita, mamaya biglang merong boom, may bumagsak na mahal na mahal kita, anak. Narinig niya, lalo siyang napuspos, no? Kasi sabi niya, doon sa heart ko, narinig ko yun. Hindi galing dito, kundi galing dyan. Tapos mararamdaman niya na may nagsasabi na sa kanya na magpatuloy ka lang. May mga tao pang kailangang maabot. Ngayon, ang Diyos na nagbibigay ng ang Diyos na nagbe-bring up ng ministry, may mga tao pa raw na kailangang makarinig. No? Maririnig pa niya sa heart niya na maging matyaga ka. No, na puntahan mo itong mga, nagbibigay na ng instruction. Nag-worship lang naman siya. Tapos, may sasabihin pa nga siya na, ano ba itong huling kwento ko, na ibibigay ko yung hinihingi yung tricycle. Next month, naglagay pa ng timing yan, Diyos, na next month, matatanggap niyo na yung tricycle. Sabi niya, Lord, ikaw ba ito? Ba't ko naririnig ito? Kina next month, may tricycle na sila. No, kasi nga, yung nakikippersonal ka, nakikipag-usap, na may time na nag-uusap kayo, na minsan habang nag-worship ka, yung Bible mo nakabukas, alam niyo, pinakamagandang isang way ng worship, yung habang nagpupuri ka sa Kanya, huwag kayong hihiling ng kahit ano, yung nagbabasa ka ng Psalms, the Lord is my shepherd, no? I shall not be in want, o Psalms 91, 92, 93, Psalms 112, ang haba niyan, na binabasa mo to, tapos nakataas ang kamay mo, nagpupuri ka sa Panginoon, sinasabi mo nung lumalabas sa bibig mo, yung salmo, alam nyo, mas maraming beses kang makakarinig ng boses ng Diyos kaysa yung hingi ka lang ng hingi, no? Kailangan po kasi itong maranasan, hindi lang ito yung kumbaga parang ituturo mo, you have to experience it for yourself, na kailangan maranasan. Kaya nga kapag narinig mo ng boses ng Diyos, kapag narinig mo, naranasan mo yung boses ng Diyos, hindi ka mababurnout Kaya nababurnout yan kasi walang panahon sa Diyos. Puro siya panahon sa kingdom, hindi sa king. Hindi ka mababurnout kasi yung time na pagod ka na, bigla kang lalakas. They that wait upon the Lord shall rise up like an eagle, sabi niya ganun, no? Sila na naghihintay sa Panginoon. Ibig sabihin ng waiting upon the Lord, ibig sabihin ng waiting, nagmi-minister ka, nandun yun, nagpupuri ka, nag-worship ka, sumasamba ka. Sa Acts 13 yan, na itong mga apostol habang nag-minister sa Diyos, ayun, nagsalita na ang Panginoon. Sino yan? Sila Barnabas yan, sila Pablo yan, na nagtatanong sila sa Panginoon kung ano yung next move, ano yung next instruction, alis na ba ako rito o magpapatuloy ako, Lord, saan kami pupunta? Ano plano mo sa amin?
habang nag-wait upon the Lord, habang nagmi-minister sila, may kasamang fasting yan, nagsalita ang Espiritu ng Diyos. See, kapag ka nandun na yung heart mo na worship na, Lord, kumusta ka, Panginoon? Mga musta ka naman. No? Hindi ko na ma-emphasize sa inyo na nasagot ang Diyos na madalas ang sinasagot niya yung prayer mo kanina na humihingi ka ng tricycle, no? Tapos nung nag-worship ka na sa kanya na hindi na yung tricycle ang hinihingi mo, hindi na yung pera ang hinihingi mo, hindi na yung healing mo, hindi na yung kakainin mo ang hinihiling mo, nag-worship ka sa kanya, sasagutin niya yun, maririnig mo, no? Na yun nga yung sinasabi ko, na sabi ng boses ng Diyos nung sila nagpe-pray, magpatuloy lang kayo. Next month, darating na yung tricycle nyo. Ayun nga, next month, dumating yung tricycle. Sabi niya, ang Panginoon pala yun, mga bagong karanasan nito, pero lumang-luma na nasa Bible po. Hindi lang ito nararanasan, kasi nga, hindi alam no? Ito yung mga karanasan na nadidiscovery, no? Nadidiscovery kapag ka naranasan mo na. Pero makikita mo nasa Bible pala. Ito yung tinatawag na waiting upon the Lord sa Acts 13 yan. Kaya nga naalala ko noon nung unang panahon, sabi nila gusto lang magtayo ng simbahan, magtayo. Siyempre inihiling namin na, Lord, ibigay mo sa amin yung simbahan, itayo mo ang Panginoon, ibigay mo yung kahilingan, gusto namin magkaroon ng simbahan, gusto namin yan. Pero nung time one time na nagpe-pray ako, nag-worship ako, dahil alam ko to yung hindi ka nahihingi para sa sarili mo, ibibigay mo ang gusto ng Diyos. Alam niyo, narinig ko yun no, nasabi niya ang simbahan ay matatayo, no? Fast forward tayo, ang dami na nga no? Na nangyari na may time, naalala ko po nung unang panahon, habang nag-worship ako, nagpe-pray, hindi yung humihingi kundi nag-worship ka, alam niyo mga kapatid, biglang makakarinig ka ng boses hindi galing sa labas, kung hindi doon sa heart mo. Alam, kukuha ko ng papel, dahil habang naririnig ko, sinusulat ko. Ngayon, yung collection kong yun, dahil nagpalipat-lipat na kami ng bahay, hindi ko na makita. Pero natatandaan ko pa na ang natatandaan ko po, 1 year from now, noon ito mangyayari. 5 years from now, sabi ko, matagal pa tong 5 years na to, pero sinabi na mangyayari. 10 years from now, 10 taon bago, ang tagal na. Siyempre, lagpas ng 10 years ito. Alam niyo mga kapatid, nangyari lahat Na kailan lumabas itong mga salita na to? Nung nag-worship ka. Hindi nung humihingi ka. Ngayon, anong tawag na yan sa naririnig mo yung boses na yan? Prophecy. Yun ang tinatawag na prophecy. Kasi ang prophecy naman, hindi naman puro sa tao lang na sinasabi ng Panginoon sa iyo, mamamatay ka na ng maaga kasi tamad ka. No, hindi ganoon. Ang prophecy ay yung pwedeng kanta to, pwedeng salmo to, pwedeng exhortation to, pwedeng sermon to, na nakaka-bless. At nakita ko po na one time, nung unang panahon, binanggit ko yung mga ganyan Pero ito po ang na-discover ko, nangyari. Yung 1 year from now, 5 years from now, 10 years from now, naganap lahat No? At ito nga, yung mga sinabi nun, hanggang ngayon nangyayari. Mga kapatid, ang Diyos ay patuloy lang na nagbibigay ng prophecy, pero lalabas lang ang prophecy when you wait upon the Lord. Kapag nandun yung time ng worship mo, yung ministry sa Diyos. No? Medyo na-divert na ako ng topic ko. Dapat nasa soul winning pa rin ako. Pero okay lang to. No? May binibigyan naman ako ng laya rito na sabihin sa palagay ko na makakatulong sa inyo. No? Mga kapatid, hindi ka mababurn out. Hindi ka mababurn out kapag ka nandun yung may ministry ka sa Diyos. Hindi yung ministry sa body. At yung pangatlo ay ministry sa world.
Eh, ano ba yung ministry sa world? Ito yung salvation, yung house to house, yung door to door, no? Yung LBC, ano pa ba? Yan, yung sa sanlibutan, nagpapakain ka ng mga unbeliever na bata, gano'n, dumadalaw ka sa mga bilangguan. Yan, ministry sa world yan, pero mapapagod ka rin, mga kapatid. Yung ministry sa body, yung pagtuturo, ako kaya kong tumayo ng 7 oras. Tapos yung gitarista natin, si Johnny Dakanay, kaya niyang maggitara ng 8 oras. Ministry sa body yan, no? Ginagamit ka ng Panginoon sa paggigitara, ginagamit ka ng Diyos sa pagtuturo, ginagamit ka ng Diyos sa pag-a-share, sa pagsundo, sa paghatid, no? Ginagamit ka ng Diyos diyan sa simbahan niyo. Ginagamit ka, mapapagod ka, maubusan ka ng lakas rin. Ngayon, pero pag sa Diyos ka nag-ministry, no? Yung pagod na yan, babalik lahat na, yung sigla, yung saya, yung refreshment, mare-restore sa iyo lahat ulit yan. Yung pagod, mawawala yan, mare-restore yung spirito mo, yung pagod sa isip, mare-restore, mawawala lahat, mare-relax ka, mapupuspos ka. Ayun na nga ang dami pong nag-ministry na hindi na nila nararanasan yung mapuspos. Kahit prayerful ka, naku po, iba ang pinagkaiba. May mga tao po sobrang haba na ng tongues. After ng camp, no? 1 month ang speaking in tongues, no? Praying in tongues. Pagdating ng camp, backslide. Bakit? Puro trabaho lang siya. Akala ko pa, pag nagtatangs ka, mapapabuti ka. Oo, mapapabuti ka, pero hindi ka kumukonekta sa Diyos No, kasi hindi lang isa ang prayer. Ang speaking in tongues, praying in tongues, ay praying in the Spirit, isa lang yan. Marami pang ibang prayer, tulad ng prayer of worship. Yung prayer of worship, ito yung nakakapagtanggal ng, di ba, si Pablo at si Silas, nasa bilangguan sila, na nakapokas yung liig nila, yung kamay nila, yung parang ganun yan na yung ganun, nakalagay yung 2 kamay nilang ganyan, tapos yung liig nila. Ngayon, hindi sila nag-thanks doon, hindi sila nag-travail, no? Ang ginawa nila yung prayer of worship, at sabi ng Biblia, nakalag lahat yan. Nakalag. Kahit nga yung mga unbeliever, nakalag yung poses nila nadamay na, no? Nakakadamay kasi ang worship. At isa pa, mga kapatid, naalala ko po nung nag-aaral ako, meron po yung isang kwarto ron na parang prayer room namin doon sa school. Ngayon, alas sa isang prayer, no, nag-worship sila ron, nagpe-pray sila ron, hahabulin ko yan na makarating ako doon sa kwarto na yun para magpe-pray. Inabutan ko, nag-start na sila, nakasarado na pinto. Ano gagawin ko? Uwi na? Hindi, nandun ako, kukuha ako ng bangko sa kabilang kwarto. Pagkatapos nun, tatabi ako doon sa dingding, tapos sasabay akong magpe-pray, sasabay akong mag-worship. Alam niyo, mararamdaman mo yung anointing tumatagos doon sa dingding, doon sa wall. Mararamdaman na parang nandun din ako sa loob. Tumatagos yung anointing dun sa yung makapal na dingding ng classroom. Semento yun Natagos siya. Nararamdaman ko galing dun sa loob ng kwarto. Nakakadamay siya kahit wala ka dun. Kaya nga ito, mga kapatid, yung time ni Silas at saka ni Pablo doon sa bilangguan, tumagos yung anointing sa lahat ng mga doon sa lahat ng mga bilanggo doon na nabuksan ang pinto, nakaka-set free, nakakalaya ang spiritong ito, yung struggle mo, makakalas sa worship. Yung wala kang hinihingi, nandun ka lang para makipag-banding kay Lord, no? At nakakalaya ito hindi ko na siguro ma-emphasize sa inyo ng todo. Pero iba ang worship. Kung puno-puno ka ng problema, mag-unwind ka. Minsan sasabihin niya nun, punta ka naman, mamasyal kang mag-isa, saan, sa Boracay, sa Africa, saan pa ba? Doon sa Amerika, no? Mag-unwind ka. Ay nako, sa bunutan kita Kung gusto mo talagang
magkaroon ng yung mag-unwind, gusto mo talaga, hindi mo kailangan ng Boracay. Kahit sa loob ng CR, lock mo yan, umupo ka doon sa trono, doon sa loob ng CR, at magsimula kang mag-worship sa Diyos. No? Pag bumagsak sa iyo yung anointing, mawawala lahat ng pagod mo. Hindi mo kailangan mag-Boracay. No? Paano to, may budget? Padala mo na lang sa akin, ako na lang ang pupunta. Pero yung sabihin mo, yung sobrang pagod na kailangan mamasyal ka muna, ganun, hindi mo kailangan. Iba yung nagagawa ng worship. No? Kasi, yung kumaga sabi nga niya, sa presensya mo, Panginoong Jesus, kahit saan nyo awitin yan, kahit na anong time nyo awitin yan, may anointing na lumalabas. Kahit na hindi ka, sakap lang lagi kinaantayan pero try nyo awitin ng walang pang, no? May anointing rin. Bakit? Kasi sa presensya mo, no, ako'y lumalakas. May nangyayari sa akin, nare-restore yung nawalang pagod, nare-restore yung nawalang lakas, nare-restore na yung pagsasawa ba, na natatanggal yan, napapalitan ng panibagong lakas whenever na nag-minister ka. Yung binibigay mo yung kailangan ng Diyos. Whenever yung nag-worship ka na, hindi ka hihingi sa Diyos ng kailangan mo, ng gusto mo, kundi ibibigay mo yung gusto ng Diyos. Mararanasan mo yung restoration. Kaya nga sabi ng Bible, He restores my soul. No? Mas maraming beses mong maririnig ang boses ng Diyos sa heart mo. At yung pagsasabi ng Panginoon, mahal na mahal kita. Ako na po magagarantiya sa inyo. Ang Diyos tumutugon. Whenever na yung anak niya magsasabi na Aba, Father, Ama, mahal na mahal kita. Hindi pumapalya ang Diyos na tumugon sa heart mo na mahal kita, anak. Mahal kita, anak. Pagka nagsimula ka ng mag-minister sa Diyos, na minsan daladala mo yung pagod, daladala mo yung confusion, walang sagot sa isip mo, nagkakagulo na, wala ng budget, hindi kayo magkasundo ng kasama mo, iba na yung naiisip mo, tapos mag-worship ka na, Lord, patawarin mo ako, ano man yung nagawa ko, naisip ko, nasabi ko, search me, O God, sasabihin mo ganun, kung may mali sa akin, sabihin mo, pag aalisin ko to, gusto kong maging kalugod-lugod sa'yo, nabubuhay ako to please you, na Lord, ayokong magpatuloy na naglilingkod, na ang dami mong nakikitang kamalian sa akin. Alam niyo, kapag sinabi mo yan, maliliwanagan, ipapaisip sa iyo ng Diyos yung ay mali ako dito, ay mali ako diyan. Ano na mangyayari? Magiging mabait ka doon sa kasama mo. Kaya patuloy ang sungit niya kasi wala nang connection sa Diyos . Kasi sa Diyos, naliliwanagan yan. Ngayon, pag naliwanagan yan, sabi mo, ay mali ako . Ay mali ito, ay naku po, sorry po Panginoon, mali ito. Nagkamali pala ako. Pero pag di ka harap sa Diyos, tingnan nyo mga kapatid, kapag halimbawa sabihin natin yung may sugat ako rito, na may masakit dito, maliit, dito sa daliri ko, na hindi ko makita, saan ko itatapat? No? Doon sa pundidong bumbilya. Hindi. Itatapat ko to doon sa ilaw. Minsan pa-flashlightan ko pa ng cellphone ko para makita ko. Kapag lumalapit ka sa Diyos, God is light. At kapag lumalapit ka sa Panginoon, naliliwanagan yan. Pag nag-worship ka, naliliwanagan yan. Nakikita mo na, ay dito palang mali. Hanggang sa mamaya, pagkatapos mo sa prayer, ay mas malinaw ang isip mo. At ito pa, mas maganda pakiramdam mo, hindi ka na uuwi. Hindi ka na burned out. No? They that wait upon the Lord shall mount up, sabi niya, shall rise as eagles. They will renew their strength. Sabi niya gano'n, nagtatakbo sila na parang isang kabataan. Ito yung nakukuha sa pag-worship. Yung time na wala kang hiningi. Sa totoo lang mga kapatid, dapat ito ginagawa ng mga Kristiyano everyday. No? Kaya nga, kapag kami nakita ka na rin, pagod na,
no? Pagod na siya, ano pa, hingal na, pangit na, kailangan niya mag-worship. Na Lord, um, nag, alam niyo, i-close ko po rito sa, may isang ano po rito na doon sa tabernacle, walang appliances doon eh. Ang maliban sa dalawa lang, yung candelabra, yung kandila ito na 7, mga nakaganon siya, na 7 yan, na may mga ilaw dyan. Sinisindihan niya 7 kandila yun, isang hawakan lang, candelabra tawag doon. Ngayon kasi sa loob ng tabernacle, sobrang dilim, hindi mo makikita yung kamay mo sa harapan ng mukha mo, sa sobrang dilim. Yung candelabra na yun ang source ng ilaw nila sa loob. Kung wala yun, mangangapa ka, matutumba ka, madadapa ka. Ngayon, kung wala ang ilaw ng Holy Spirit sa iyo, magkakamali-mali ka. At ang pangalawa po na parang appliances to, na hindi naman appliances, kundi yung lamesa. May lamesa ro na maliit at ang daming pagkain. No? Ano ibig sabihin nun? Kapag napagod ka, kumain ka lang. At ang pagkain po natin ay ang paglilingkod sa Panginoon at ang pagpupuri sa Panginoon. Yan, sinabi ni Jesus yan, my food is to do the will of the Lord, the will of my God, sabi niya. At doon sa loob ng tabernacle, walang upuan, meaning walang pahipahinga. No? Magbabakasyon ako 10,000 taon, babalik na lang ako, kasi Dracula, na hindi na mamatay. Walang bangko ron. Hindi pwedeng paupo-upo sa ministry. No, kailangan nagtatrabaho pa tayo. Pero pag napagod ka, nagutom ka, kumain ka. At ito ang kailangan natin ngayon. Kasi yung mas mataas ang posisyon mo, mas marami kang trabaho, mas marami kang ginagawa, mapapagod ka. Hanggang sa mamaya, burnout ka na. Kasi alam niyo ba yung kandila, hindi ba merong merong sinulid yan, pababa, nababalutan siya ng wax, yung kandila. Sa gitna nun, merong tali yun, yung sinulid na makapal. Kapag naubos na yung wax, mauubos na yung tali. No, makukonsume na siya. Ang wax natin ay ang Espiritu ng Diyos. Kasi pag nawala na ang presensya ng Diyos sa atin, mauubos ka, masusunog ka na. Kaya nga burned out. Mamaya, uwi ka na. Maya-maya, kukunin mo na yung offer ni Satanas. Na magtrabaho ka na lang, ganito, asip naman, magiging milyonaryo ka. Kukunin mo yun, magkakamali-mali ka na ng desisyon, mag-aasawa ka na ng unbeliever, tapos one day, paggising mo, pangit pala yung pangasawa mo, mali-mali na, sunod-sunod na yung magkakamali mo. Bakit? Kasi na-burnout ka hindi naman dapat. No, kasi sa presensya mo may kagalakan, may kalayaan, no. Try nyo awitin yung ganun, mag-worship kayo, mag-minister kayo sa Diyos na wala kayong hihilingin, kundi purihin ka na, appreciatein siya na Lord, kumusta na? Kamusta ka na, Panginoon? Ganun na. Wala naman ako nakikitang mali kung sasabihin mo yun. Wala naman mali kung mangamusta ka sa Panginoon. Baka nga mamaya bumaba pa ang Lord sa harapan mo at magkwentuhan pa kayo. Kasi yan ang gusto ng Diyos. Si Adan sa Hardin ng Eden, bumababa ang Diyos doon at nakikipagkwentuhan sa kanya. Nung nagkasala si Adan, na-stop. Nung bumalik si Jesus, tinanggap mo, na-restore. Bumalik, kaya pwede na ulit tayong magkwentuhan. And how we need talaga itong ganito. Kapag hindi na okay ang tao, hindi na okay ang lingkod, hindi na okay ang anak, hindi na okay ang Kristiyano, kulang na sa Panginoon. No? Ayan, meron ba sa inyong pigsa? May pigsa? Meron ba sa inyo na may sakit? Meron ba sa inyong merong sugat na hindi gumagaling? Sabihin natin. Actually, may kulang kang bitamina. No, may kulang ka na hindi na napoproduce ng katawan mo. Tulad nito, sabihin na kung yung pigsa, kulang ka sa vitamin C. Yan ang sinasabi nila, no? Pero kung andun yung mga vitamins na yan, you're keeping your body healthy, hindi ka dadapuan basta-basta ng sakit, no? Kahit pa sabihin na ulanan ka na, kahit nga na nabaha ka na, kahit na nga bakit ganun? Yung mga naliligo sa swimming pool, ibig ba sabihin pagka naglublob na sa swimming pool, sisipunin na? Mas maraming tubig yun. Pero yung inaulanan, bakit sisipunin? Mas malaki pa ang pananampalataya doon sa ulan kaysa doon sa swimming pool. Excuse me, pero ito po,
Kapag kulang ka na sa Panginoon, kulang ka na sa worship, lalabas na yung symptoms na yan. Madali kang mainis, madali kang mapikon, madali kang mapagod, madali kang magsawa, at madali ka na mag-asawa. No, gusto mo nang mag-LCM, makikipagligawan ka na. Bakit? Dami mong kulang sa buhay eh. Pero kung kumpleto ang Panginoon sa'yo, hindi naman magiging problema yan eh. No? Madali ka nang mainis kasi wala kang pera, madali ka nang mainis kasi wala kang pangyosi. No, madali ka nang mainis kasi wala kang pangweteng, ano ka ba? Ayan, hanggang sa mamaya yung naghahanap ka na ng boyfriend, kaligawan, crush, no? Kahit pangit, papatulan mo kasi binigyan ka kasi ng lechon manok. Kapag kulang ka na sa Panginoon, kasi ang sinasabi natin, si Jesus sapat na eh. Pero kapag nagkukulang ka na kay Jesus, nagkukulang ka na sa presensya ni Jesus, na sa worship mo lang makukuha, hahanapin mo yan sa katabi mo, no? Hahanapin mo, dahil kulang ka na sa pera, hahanapin mo yan sa katabi mo. Maya-maya yung wallet niya, hindi niya wallet mo na. Yung pagkain niya, mamaya yung pagkain niya, hindi niya pagkain muna. Kaya habang prayer, nagpe-pray kayo, nakapikit siya, pagdilat niya, wala na yung pagkain, yung pala kinain mo na. Bakit? Kasi nagkukulang ka na eh. Kapag puno ka ng Panginoon, puno ka ng Diyos, puno ka ng presensya ng Panginoon, nawawala yung mga ganyan desire. Tumatagal ka. No? Nagiging malakas ka, nagiging kahit sabihin natin yung napagod, yung parang wala nangyari na napapagod, mawawala yan. Magtataka sila, bakit ikaw ang lakas mo? Bakit ikaw nagpapatuloy ka? Kasi punong-puno ka ng Jesus eh. No? Nakukuha lang yan sa worship. Hindi nakukuha sa travel yan. Hindi nakukuha yan doon sa binding and loosing. Kasi sasabihin, papalayasin mo yung demonyo, minsan hindi naman yung demonyo yung problema. Tanungin ko nga kayo mga kapatid, kapag yung pumasok kayo doon sa isang kwarto na madilim, anong gagawin nyo? Palalayasin nyo ba yung kadiliman? Para umalis? Hindi, sisindihan nyo yung ilaw. Meron ba kayong nakita na na yung simbahan walang sabi na dilim-dilim, tara magbind tayo kasi punong-puno tayo ng kadiliman. Pupukin kita ng ng prop eh. Sindihan mo yung ilaw. Kapag nasindihan na ang presensya ng Diyos sa heart natin, mawala na yung kadiliman na yun. Magiging maayos na yung takbo ng isip mo. No? Hindi ka na mag-worry, hindi ka na, yung sinasabi ni Jesus believe ye in God, believe ye also in me. Sabi niya, let not your heart be troubled. Huwag mong hayaang maguluhan ang puso mo. Yan. So, yun po. At yung pangatlong ministry po ay yung ministry to the world. Yan, ito yung soul winning natin. Lahat ito gagawin natin, pero huwag niyo pong kakalimutan tong nabanggit ko kasi palagay ko ito yung mas gusto ng Diyos na banggitin, sabihin ngayong hapon. Kasi sa dami ng trabaho mo, ministry sa body, ministry sa world, ministry na hiningi pa ng pamilya mo, yung trabaho mo, yung pera mo, yung effort mo, maglinis ka naman, ganito, ganon, tamad ka, ganyan, ang dami mong nakukulta, ganyan. No? Tapos magpapakanta ka, magtuturo ka, magigitara ka, dala-dala mo yung mga bigat na yan. Ipapasa mo, ang dami mong espiritu, wala ka pa lang sa church, ang dami mong espiritu. Pag nag-minister ka, ang dami mo pa rin espiritu ilalabas. Mag-unwind ka sa espiritu ng Diyos, no? Anong mangyayari? Hindi ka ma-burnout. Alalahanin nyo, kapag may umalis sa ministry at may umalis sa paglilingkod, na-burnout yan. Na ibig sabihin, umalis siya sa pag-worship sa Diyos. No? Pakisabi nga sa katabi, huwag kang aalis sa prayer of worship. Ayan, kasi ito yung nagpapatibay sa atin, ito yung nagpapatagal sa atin, ito yung nakakapagpalaya sa atin. Okay po, maraming salamat po. Hindi ko na buksan yung verse na sasabihin ko sa inyo. No, napakahabang exhortation nito. Kaya hanggang dito na lang. No, marami tayong natutunan. Siguro susunod na Iris dito, recitation. No, wala bang premyo yung magre-recite, yung prop. No, masarap po yung prop na tubig lang.
Lagyan nyo na lang ng coloring, no? Maraming salamat po. God bless you. No, purihin ang Panginoon sa training na to. Sige, siguro pagkatapos po ng training na to mag-unwind tayo sa worship, sa prayer. Ibang pakiramdam, maniwala kayo. Sige po, bye-bye na. God bless you. Maraming salamat po sa inyo. No, magpatuloy po kayong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. Salamat po, Pastor Boy. Yan. Alam niyo po, sa panahon po kasi ngayon, sobrang bilis ng mapagod ng mga tao. Amen po. At alam niyo po, ang ganda ng tinuturo ni Pastor Boy na kailangan andun yung heart natin, yung mag-ministry tayo sa Panginoon, hindi lang basta sa simbahan, hindi lang basta sa mundo. Kailangan ang resort natin, ang pinaka magre-recharge sa atin yung ministry natin sa Diyos. Alam niyo po, may nalala kong tinuro si Pastor Boy, sabi niya mag-build ka ng simbahan na attractive sa Diyos. Yung simbahan na tinutukoy niya, hindi yung basta yung building Kumbaga yung pagkakristyano mo. Mag-build ka ng pagkakristyano mo na attractive sa Panginoon. Alam niyo po si David, isang dahilan kung bakit siya naging a man after God's own heart. Kasi meron po sa Bible, meron sa Chronicles, meron sa Samuel, na sinabi niya, nakita niya na yung ang laki-laki ng bahay niya. Palasyo yung bahay niya, pero nakita niya yung bahay ng Panginoon ay tent lang. Napalipat-lipat. And alam niyo po, ang sabi niya, nagkaroon siya ng pangarap na ang sabi niya, gusto kong patayuan ng templo ang Panginoon. Alam niyo po, meron yung propeta na kakalabas lang ng palasyo ni David. Ang sabi ng Diyos dun sa propeta, balikan mo nga si David at itanong mo nga sa kanya, tanong mo sa kanya kung totoo ba na ipagagawa niya ako ng templo. Sa lahat po ng mga lingkod ng Diyos, walang ibang nakaisip nun kundi si Haring David. At yun yung time, isang part yun kung bakit na sobrang na-inlove ang Diyos kay Haring David. Alam niyo po, tayong mga lingkod ng Panginoon, it's time na ibalik natin sa Diyos yung papuri. Although hindi natin mababalik lahat. Pero kapag dumating yung time na pagod ka na, kapag dumating yung time na sawa ka na sa ginagawa mo, it's time na balikan natin yung first love natin sa Diyos. Balikan natin yung first love natin sa Panginoon. Balikan natin yung lahat ng ginawa ng Diyos. At kagaya nga po na sinasabi ni Pastor Boy, na mag-unwind tayo. Hindi sa mundo, hindi sa paggagala. Mag-unwind tayo dun sa presensya ng Panginoon. Kaya po tinatawagan ko po si Ate Carla. Bago po tayo tawagin yung ibang mga pastor, ay mari po tayong mag-worship sa Panginoon. Mari po bang sa training na to, sa dami nating natutunan mula first day hanggang ngayong third day, it's time na ibalik natin sa Diyos yung kapurihan, lahat ng bagay na ibinigay sa atin ng Diyos sa training na to. It's time na mag-recharge tayo sa Panginoon.
sa presensya mo, Panginoong Jesus. Hangad ko lang laging mamalagi sa presensya mo, sa pagtaas ng mga kamay ko, pagsuko ng buong buhay ko. Hangad ko lang laging mamalagi sa presensya mo.